Ako nga pala si Jojo. Mahilig talaga akong uminom, lalo na kapag Sabado ng gabi. Pero itong kwento ko, ito yung unang beses na naisip kong itigil yung pag-inom sa liblib na lugar. Gabi yon, nang nagyaya si Pabs at Tonton na sa lumang bakanteng lote kami magkita. Dating may bahay doon, pero nasunog years ago. Matagal nang iniwan, puro damo at malalaking puno na lang ang nandun. Pero doon kami sanay tumambay kasi walang istorbo at sobrang tahimik. Pagdating namin, madilim pero maliwanag ang buwan. Naglatag kami ng karton, inilagay yung gin at mga pulutan. Chill lang sa una, tawanan, kwentuhan, mga hiritan tungkol sa trabaho. Pero may napansin ako agad. Yung hangin, ang weird. Hindi malamig pero parang mabigat sa dibdib. Tapos may amoy na parang sunog na kahoy kahit walang nagsisiga. Sinabi ko pa, "Pre, naamoy nyo ba to? Parang sunog ah." Sabi ni Pabs, "Doon siguro sa malayo. Huwag ka na mag-isip, inom na." Pero habang tumatagal, lumalakas yung amoy. Parang papalapit ng papalapit. Habang nagkukwentuhan kami, biglang may narinig akong pagtik-tik mula sa gilid ng bakod. Akala ko pusa. Hindi ko napansin pero lumalakas at parang papalapit. Si Tonton yung unang tumigil magsalita. Napansin ko, nakatingin siya sa likod ko. Tapos hindi na kumukurap. Sabi ko, "Ton, ayos ka lang?" Hindi siya sumagot. Nanginginig siya. Parang may ibang naririnig. Tapos ayun, sabay-sabay naming narinig. Mahina, parang hinihingal. Pero hindi hangin, hindi hayop. Tao. Nilingon namin yung likod, pero walang tao. Kahit anino, wala rin. Pero yung damo sa may gilid, gumagalaw mag-isa. Parang may nakatayo doon na hindi namin nakikita. Tapos yung amoy sunog, lalong lumakas. Parang nasa mismong tabi na namin yung pinanggagalingan. Si Tonton, nanginginig na yung boses. "Mga pre, may nakatayo dun sa may puno." Hindi kami agad gumalaw. Hindi rin kami nagbibiro. Lasing kami pero hindi ganun kalasing para mag-hallucinate. Pagtingin namin sa direksyon na sinasabi niya, may nakita akong anino, mahaba at hindi dumidikit sa lupa. Nakatayo lang sa ilalim ng akasya, parang nakasilip. Wala nakapagsalita sa amin ni isa, pero ramdam ko na yung sobrang bigat sa hangin, parang humihigop ng paghinga. At doon nagsimula yung kaba na parang may gusto na talagang magpakita. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nakatitig sa aninong nakatayo sa ilalim na akasya. Pero sa bawat segundo, parang lumalapit siya ng hindi gumagalaw. Yung bigat sa hangin, parang hinahawakan yung dibdib ko. Ramdam ko na nanginginig na ang kamay ko kahit mainit pa yung alak. Bigla na lang may malaking sanga ng puno na bumagsak sa lupa. Malapit mismo sa amin. Pero hindi yun basta nahulog. Yung loob ng sanga, itim, sunog, parang sinunog. Si Pabs ang una nagsalita. "Takbo na!" Paglingon ko ulit sa puno, yung anino, wala na. Pero sa may gilid ng bakod, may sumulpot na hugis tao. Sobrang itim, parang tadtad ng abo. Hindi ko makita yung muka pero may dalawang bilog na pulang parang baga ng uling. At ang pinaka nakakatakot, pababa siyang gumagapang sa bakod. Nakayuko, durog ang katawan. Nataranta kami. Tumakbo kami palabas ng lote, kahit madilim at puro damo. Ramdam ko yung mga sanga na sumasabit sa akin, pero wala akong pakialam, basta makalayo kami. Pero habang tumatakbo kami, yung tunog bumibilis. Tapos may humabol na amoy sunog.
Yung tipong parang humahalo sa hangin na nilalanghap ko. Pagdating namin sa kalsada, huminto na kami. Hingal, pawis, yung dibdib ko parang sasabog. Si Tonton umiiyak na. Si Pabs naman nakaluhod sa gilid ng daan, nangangatog. Sabi ko, "Pre, nakita niyo yun, di ba?" Wala ni isa ang sumagot, pero kitang-kita ko sa mukha nila, oo. Kinabukasan, binalikan namin ang bakanting lote. Hindi para tumambay, kundi para kunin yung naiwan naming gamit. Pero pagdating namin doon, halos sabay-sabay kaming napaatras. Yung lugar kung saan kami umupo, sunog. Parang may bilog na uling sa lupa. As in mismong paligid lang ng pwesto namin ang tinamaan. Yung sanga na bumagsak kagabi, totally sunog. Abong-abo na lang. At yung acacia tree, may bahagi na itim. Parang may kamay na humawak at nagmarka. May lumapit na matandang babae na nakatira malapit sa lote. Tapos sabi niya, "Huwag kayong tatambay dito. Yung bahay na nasunog dati, may hindi nakaalis, lalaki. Naghahanap pa rin daw ng mga kasama tuwing gabi. Yung amoy sunog, pag naamoy mo yon, ibig sabihin, malapit na siya." Napatingin kami sa isa't isa. Eksaktong-eksakto sa naramdaman namin. Pero simula nun, Sir Dave, hindi na ako uminom sa mga liblib na lugar. Ako si Kaloy. At ang kwentong to, ito yung gabi na hindi ko malimutan kahit pilitin ko. Hindi ko akalain na may kainuman kaming patay na pala. Biyernes ng gabi, nagyaya sina Enan, Mako at Jeff na mag-inuman sa lumang kubo sa gilid ng ilog. Doon kami palagi, malamig ang hangin, walang istorbo at walang dumadaan pag madaling araw. Pero may kulang nung gabing yun. Si Leo, tropa naming pinakang makulit, pinakamaingay at laging huling umuuwi. Hindi sumasagot sa GC buong araw, hindi rin matawagan. Sabi pa nga ni Jeff, "Baka antok lang yan, mamaya darating yun." Mga 9 PM, habang nagsisimula kaming uminom, may papalapit na yabag. Mabagal, parang pagod. Pagtingin namin, si Leo, medyo maputla pero nakangiti naman. Sabi niya, "Mga gago, hindi niyo ako hinintay." Tawanan kami. Normal lang. Naglatag siya ng upuan at nakisabay agad sa tagay. Pero may napansin akong kakaiba. Habang tumatagal ang inuman, hindi na uubos yung shot niya kahit ilang tagay. Hindi nag-iiba yung itsura niya. Hindi siya nangangamoy alak. At ang lamig niya literal. Tinanong ko pa nga, "Tol, nilagnat ka?" Pero ngumiti lang siya. "Okay lang ako. Mamaya, kwento ko sa inyo." Hindi ko na pinansin. Akala ko pagod lang siya. Pero nung bandang 11:00, bigla siyang tumahimik. Nakatingin lang sa ilog na parang may tinitignan sa dilim. Sabi ni Mako, "Leo, ayos ka lang?" Ngumiti siya. Pero yung ngiting yun, hindi normal. Malungkot. Parang may problema. Tapos ang sabi niya, "Last tagay ko na to." Hindi namin alam kung bakit niya sinabi yon. Nagkatinginan kaming apat. Nag-toast kami. Tawanan, asaran. Pero si Leo, mas lalo pang nanahimik. Mga 12:30 AM, nagkayayaan ng umuwi. Isa-isa kaming tumayo. Si Leo, nauna pa nga maglakad. Nasa unahan siya. Kami nasa likod paakyat ng daan. Pero pagdating namin sa kanto, wala na siya. As in bigla na lang nawala. "Ay tang ina, ang bilis umuwi ah," sabi ni Enan. Pero yung kaba ko, hindi mawala. Hindi normal yung pagkawala niya.
Walang tunog, walang kahit anong sinyalis na tumakbo or naglakad siya. Pag uwi ko sa bahay mga 1:10 AM, nag-chat si Jeff sa GC. Ang sabi niya, "Mga tol, nakita niyo ba yung post sa barangay page?" Pinindot ko agad at doon ako kinilabutan. May naaksidente sa highway kanina, 6:40 PM. Nabangga ng truck, patay on the spot. Ang pangalan, Leo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Tinawagan ko si Enan. Sumagot siya agad pero umiiyak na. "Kaloy, paano nangyari yun? Kainuman natin si Leo kanina. Tapos, ang sabi sa balita, patay na siya ng 6:40 PM. Hindi ako nakasagot. Yung utak ko nabablangko. Tapos bigla ko naalala yung malamig na katawan niya. Yung hindi pag-ubos ng tagay. Yung pagkatitig niya sa ilog. Yung last tagay niya. At yung biglang pagkawala niya. Kinabahan ako. Kasi may isa akong napansin bago kami umalis sa kubo. Naiwan niya yung baso. At may marka ng kamay na parang abo. Kinabukasan, pumunta kami sa burol. Pagpasok ko, halos sumikip yung dibdib ko. Nandun si Leo, nakahiga sa kabaong, putok ang labi, may pasa sa liig. Yung mukha niya na nakita ko nung nag-inuman kami, ganon na ganon, walang nagbago, nakapikit lang. Si Tita Lita, nanay ni Leo, lumapit sa amin. Ang sabi niya, "Kagabi daw, may nagsabi sa akin nakita nila si Leo sa may ilog. Pero imposibleng totoo kasi nasa morgue na siya noon." Doon ako napaupo, hindi ko na kinaya. At nung gabing yun, bago ako matulog, narinig ko sa labas ng bahay namin, "Kaloy, last tagay ko to." Mahina, pamilyar, pero alam kong boses ni Leo. Simula nun kapag kumpleto kaming tropa, lagi kaming may iniiwan na isang extra shot glass sa mesa. Hindi dahil sa tradisyon, kundi dahil para kay Leo. Yung tropa naming minahal kami ng sobra at bumalik para magpaalam sa huling pagkakataon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lance. At ito ang ikukwento ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung malas lang kami o sadyang tinarget kami nung gabing yon. Bagong salta ko sa isang sityo sa medyo liblib na parte ng Cavite. Tahimik, puro puno at iilan lang ang bahay. Para makihalubilo sa mga tao rito, madalas kaming umiinom sa open area malapit sa basketball court. Doon ko nakilala sina Paulo, JR at Mark. Mga tambay pero mababait. Isang gabi, habang umiinom kami, napansin namin na may bagong lipat na lalaki sa tapat ng court. Mga 40 plus siguro. Medyo payat, maitim ang balat at sobrang tahimik. Wala pa nakakakilala sa kanya. Habang umiinom kami, bigla siyang lumapit. May dala siyang 2 plato. Sabi niya, "Mga tol, pakisama lang. Bago lang ako dito. Pulutan oh." Paglapag niya ng mga plato, naamoy ko agad. Malansang amoy pero hindi kami nagreklamo. Nagpasalamat kami syempre. Yung unang plato, pritong karne na di ko ma-identify kung ano. Yung pangalawa, parang dinuguan pero mas malapot at halos kulay itim na putik. Si Paulo ang unang kumuha, sumunod si JR. Ako, nag-alinlangan. Hindi ko malaman kung bakit, pero ang bigat ng pakiramdam ko nung gabing yon. Habang kumakain sila, napansin ko si Paulo, parang namumutla. Si JR, hindi mapakali. Pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Sabi ko, "Mga pre, ayos lang kayo?" Hindi sila sumagot. Nakatingin lang sila sa pulutan.
hawak-hawak yung tinidor pero parang nanghihina. Maya-maya, yung bagong lipat, nakatayo lang sa gilid, nakangiti. Yung ngiti niya, hindi normal. Pati yung mata niya, halatang sabik na sabik sa kung anong pwedeng mangyari. Sabi niya, "Kain lang kayo para lumakas kayo." Biglang tumayo si Paulo. "Pre, dizzy ako. Parang umiikot yung paningin ko." Si JR sumuka, pero ang nilabas niya, itim. Parang yung laman ng pangalawang plato. Bigla kaming natahimik lahat. Nang tumingin kami pabalik sa bagong lipat, wala na siya. Naglaho. Naiwan lang yung pulutan at yung amoy na parang dugo at panis na karne. Si Mark hindi kumain kahit konti. Umalis agad. Ako naman, tinulungan kong paupuin sina Paulo at JR. Pero si Paulo, tumayo bigla at tumakbo palayo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Kinabukasan, nahanap siyang nakabigti sa puno malapit sa ilog. Ang sabi ng nakakita, nakanganga siya. Parang may sinusubukan siyang iluwa pero wala. Si JR naman, iba na. Nanginginig at ayaw nang lumabas ng bahay paggabi. Hindi raw niya maalala lahat, pero ang sigurado niya, hindi tao yung nagbigay ng pulutan. Tapos yung matandang lalaki, hindi na namin nakita. Ako si Amiel, at hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko malilimutan ang nangyari sa akin sa isang baryo sa Laguna. Dumayo ako doon dahil sa piyesta. Sabi ng kaibigan ko, "Tol, masarap ang pagkain doon, tapos buong gabi ang sayawan." Di na ako nagdalawang isip. Pagdating ko sa lugar, ang daming ilaw, banderita sa kalsada, tunog ng video okay, at syempre, inuman sa bawat kanto. Sumama ako sa mga tropa ng tropa ko. Mga hindi ko kilala pero mababait. At ayun, tagay dito, tagay doon. Hindi ko namalayan ng oras. Nalasing na ako. Yung tipong umiikot ang paligid at kahit anong pilit kong tumayo ng diretsyo, parang may alon sa paa ko. Niyaya pa nila ako ng isa pang tagay. Pero sabi ko, "Mga tol, uuwi na ako. Baka sumuka pa ako dito." Tawanan sila, pero pinayagan din naman ako. Naglakad ako pa uwi sa madilim na bahagi ng kalsada. Tanging ilaw lang ng buwan at ilang poste na halos sablay na ambugan ng ilaw ang nandun. Doon nagsimulang mawala ang saya. Pagdating ko sa likuang may malaking puno, parang biglang lumamig ang hangin. Yung tipong kahit lasing ako, ramdam ko. Tumingin ako sandali. May narinig akong pagaspas, tapos kaluskos, tapos yung tunog ng mabibigat na yabag, papalapit. Akala ko, baka lang o kabayo. Pero biglang sumulpot mula sa gilid ng puno, ang isang nilalang na hindi ko inakalang totoo. Tikbalang, matangkad, mahaba ang paa, balyang kinita ng katawan. Pero ang ulo ng kabayo na may pulang matang nagliliwanag. Ang hininga niya parang nagiinit at umuusok. Parang nagulat din siya nang makita ako. Tumingin siya diretso sa akin at doon nawala ang kalasingan ko. Literal, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumalikod ako at tumakbo ng ubod ng bilis. Pero narinig ko sa likod ko ang pagtaktak na parang paa ng kabayo na humahabol. At bawat takbang niya, parang lumalapit siya kahit gaano pa ako kabilis. Hindi ako lumingon, hindi ko kinaya. May humahabol sa akin at ramdam ko ang pag-uga ng lupa. Nang malapit na ako sa baryo, bigla siyang huminto. Narinig ko yung malalim niyang hininga, parang galit.
tapos bigla nawala. Pagdating ko sa bahay ng kaibigan ko, halos hindi na ako mapagsalita. Nanginginig yung tuhod ko at bigla kong pinasok ng hilo at pagod. Tinignan niya ako at nagsabing, "Tol, ano nangyari sa'yo? Para bang nakakita ka ng multo?" Ang sagot ko lang, "Mas malala pa." Kinabukasan, kwento ko sa mga matatanda sa baryo. Sabi nila, "Ay oo, huwag kang dumaan dyan pag piyesta. Doon nagpapakita ang tikbalang kapag maraming lasing. Madalas may nauuto at naliligaw." Tinanong ko kung may nakahuli o nakasaksi na ba ng ganon. Ngumiti lang sila, parang sanay na. "Marami na nakakita dyan." Hanggang ngayon, tuwing may piyesta at may inuman, iniiwasan ko na talagang umuwi ng mag-isa. Lalo na kung may malaking puno sa daan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Pero hanggang ngayon, halos 3 dekada na. Dala ko pa rin yung alaala ng gabing yon. Kung mababasa mo man to, sana wag mong isipin na gawa-gawa lang. Isa ako sa mga nakaligtas sa trahedyang nangyari sa Ozone Disco noong Marso 18, 1996. Tawagin nyo na lang akong Jay. 19 years old ako noon at estudyante sa isang kolehiyo sa QC. Kasama ko ang tropa kong si Patrick, si Jude at yung girlfriend niyang si Trina. Ang plano lang talaga namin mag-celebrate ng birthday ng isa naming kaklase na si Joy, na doon mismo nag-book ng table para sa barkada. Pagpasok pa lang namin, ramdam ko na agad yung siksikan sa loob. Ang liit ng dance floor para sa dami ng tao. Siguro mga doble o triple pa sa kaya ng lugar. Pero dahil uso ang disco noon at kabataan kami, hindi na namin inintindi. Ang alam lang namin, masaya ang gabing yon. Nag-request pa nga ng kanta si Jude, tapos nagtatawanan lang kami habang iniinom yung beer na nasa table. Hindi ko makakalimutan yung ilaw na makukulay, paikot-ikot, tapos ang lakas ng tugtog. Para bang wala kang maririnig na iba kundi tunog ng bass at sigawan ng mga kabataan. Pero habang tumatagal, may naramdaman akong kakaiba. Ang init ng lugar, parang sobra-sobra na. Hindi lang dahil sa sayawan, kundi parang may kumukulong hangin na hindi ko maipaliwanag. Sinabi ko kay Patrick, "Pre, parang ang sikip na sobra. Ang init din." Sabi niya, "Relax ka lang. Baka kasi hindi ka sanay. Tara, inom pa." Pinilit kong i-enjoy ang gabi, pero may kung anong kaba sa dibdib ko. Yung tipong hindi mo alam kung bakit pero parang may mangyayaring masama. Bandang 12:00 ng gabi, doon na nagsimula ang lahat. Biglang may umalingasaw na amoy, parang sunog na plastic. Una, akala ko may nagyoyose lang. Nadinikit yung yose sa foam, pero ilang segundo lang, may nakita akong maliit na apoy sa may kisame. Akala ng iba, effects lang ng disco light. Pero nung lumaki yung apoy at kumalat ang usok, doon na nagsigawan ng lahat. Nagkagulo, nagkandara pa ang lahat papunta sa pintuan. Ang problema, iisa lang ang lagusan palabas at papasok. Doon lahat nagsiksikan. Yung iba, pilit sumisiksik sa dingding, naghahanap ng exit pero wala. Sarado, nakapako at sarado yung emergency exit. Hinila ko si Patrick at si Joy, pero ang bilis kumalat ng usok, ang hapdi sa ilong at sa mata. Ramdam kong bawat hinga ko, parang tinutusok ng apoy ang baga ko. May mga babaeng nadadapa at imbis na tulungan sila, natatapakan na lang dahil sa takot ng iba. Nang silipin ko si Jude at si Trina, naipit sila sa gitna ng siksikan. "Jay, tulong!"
Sigaw ni Jude habang yakap si Trina. Pilit kong siniksik ang katawan ko pero hindi ko na sila maabot. Yung mga ilaw nagsimula nang mamatay isa-isa. Naging pula na nag-aalab na. Tapos yung tugtog napapalitan na ng mga sigaw at iyak. At sa sobrang ingay, bigla akong narinig yung kakaibang tunog. Parang mga boses na hindi kasama sa amin. Mga iyak na parang hindi normal. Hindi ko alam kung dala lang ba to ng takot o ng usok. Pero ramdam kong parang may mga kaluluwang hindi makalabas kasabay namin. At doon ko naisip, hindi na kami lahat makakaligtas dito. Habang patuloy ang kaguluhan, halos wala na kaming maramdaman kundi init at usok. Parang sumisinghot ng apoy ang baga ko. Hinila ko si Patrick papunta sa may gilid para makaiwas sa siksikan. Pero kahit saan kami tumakbo, puro katawan ng tao ang nakaharang. Doon ko na napansin sa pagitan ng makakapal na usok, may mga anino. Akala ko nung una mga tao lang na hindi ko kilala pero habang lumilinaw sa paningin ko, nag-iiba ang anyo ng iba sa may apoy. Mga hugis tao pero wala silang muka. Para silang yari sa mismong apoy. May mga braso silang umaabot sa mga natumba at yung mga hindi makagalaw, tila hinihila nila papasok mismo sa apoy. Jay, nakita mo ba yun? Sigaw ni Patrick habang nakadikit ang panyo niya sa ilong niya. Tumango lang ako, nanginginig. Hindi lang kami ang nakapansin. May ilang tao na sumisigaw ng, Diyos ko, may humihila sa kanila. Habang pilit na kumakawala. Si Jude at Trina nasa gitna pa rin. Natanaw ko sila pero may isa sa mga nilalang na apoy na parang nakadikit na kay Trina. Nakahawak ito sa braso niya at bawat segundo parang nilalamon siya ng liwanag ng apoy. Si Jude halos mabaliw na kakahila sa kanya. Jay, tulong! Tulungan mo kami! Sigaw ni Jude. Nangingitim na ang mukha niya dahil sa usok. Pinilit kong sumugod. Pero bawat takbang, parang mas nagiging mabigat. Parang may humihila rin sa akin pababa. Hindi ko na alam kung dahil ba sa mga tao o sa mga nilalang na naroon. At habang papalapit ako, nakita kong dumami pa yung mga nilalang. Para silang mga multo na nakabalot sa apoy. Umiiyak, umihiyaw, parang galit na galit. Biglang may sumabog sa bahagi ng kisame. Tumilapon ang mga nagliliyab na kahoy. Nagtakbuhan ng ilan pero marami ring nadaganan. Nagdilim ang paligid. Ang natira lang ay mga sigaw, iyak at yung mga nilalang na parang mas lumapit. Hinila ko ni Patrick. Jay, hindi na natin sila maaabot. Kailangan na nating makalabas. Pero kahit anong gawin ko, ayaw kong iwan si Jude at Trina. Natanaw ko ang mata ni Jude, namumula na, nanginginig pero malinaw ang sinabi niya. Tumakbo na kayo. At doon ko lang napansin, habang yakap niya si Trina, unti-unti na silang kinakain ng apoy. Hindi lang apoy na ordinaryo kundi apoy na hugis braso. Hugis tao na tuluyan silang nilamon. Hindi ko na alam kung paano kami nakalusot ni Patrick. Basta ang huli kong natatandaan, may bumukas na parte ng pintuan at doon kami dumiretso habang nadadagan na ng iba. May mga katawan ng hindi gumagalaw sa sahig at habang dumadaan kami, ramdam ko pa rin yung mga kamay na parang sumusubok humila sa amin pabalik. Paglabas namin, halos matulala na lang kami sa kalsada. Ang dami ng tao sa labas, mga sugatan, mga nakaligtas pero halos hindi na makilala ang itsura. Habang hinihila ako ng mga rescuer, lumingon ako sa disco at doon ko nakita sa gitna ng apoy ang mga nilalang na apoy, nakatayo. Nakatingin lang sa amin. Parang mga aninong natrap doon. Magpakailanman. Ilang linggo matapos ang sunog,
hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Laging bumabalik sa isip ko ang mukha ni Jude at Trina. Pati mga nilalang na nakita ko. Sa bawat pagdilat ko sa gabi, parang naririnig ko pa rin yung mga iyak at mga sigawan na narinig ko doon. Minsan, dumadaan ako sa mismong lugar. Sarado na ang disco. Pader na lang at mga abo ang naiwan. Pero habang nakatayo ako sa labas, ramdam ko na parang may nakatingin mula sa loob. Sa bawat pagdampi ng hangin, may kasamang boses. Tulungan mo kami. Hindi kami nakalabas. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakarinig, pero malinaw. Hindi lang kaming mga tao ang mga natrap doon. Hanggang ngayon, bawat anibersaryo ng trahedya, nananaginip ako. Nasa loob daw ako ulit ng ozone. Naroon si Jude at Trina, pero wala silang muka. Yung katawan nila, gawa na sa apoy at nakaturo sila sa akin. Hindi ko na alam kung totoo ba mga nilalang ang nakita ko o guni-guni lang dahil sa takot. Pero ang malinaw sa akin, hindi lang katawan ang nadaganan doon at nasunog. May mga kaluluwa ring natrap. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalaya. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi dapat ako nandoon. Hindi ako kasama sa mga namatay. Hindi rin ako isa sa mga pumunta para sumayaw o mag-inom. Pero hanggang ngayon, tinatanong ko ang sarili ko. Bakit ako mismo ang nakakita ng mga senyales bago ang lahat ng yun mangyari? Itago niyo na lang ako sa pangalang Emil. 22 years old ako noon. Call center agent na panggabi. Bago magsimula ang shift ko, dumaan ako sa may Timog Avenue para bumili ng sigarilyo at makapagkape. Nakaschedule kasi ako ng madaling araw na pasok. Habang naglalakad ako sa kalsada, napansin kong sobrang lively ng lugar. May pila sa labas ng Ozone Disco at rinig na rinig ang tugtog mula sa loob. Mga kabataan, nakaayos, halatang sabik mag-party. Normal lang naman, pero hindi ko alam kung bakit. Parang may kumurot sa dibdib ko. Habang tinitignan ko yung gusali, bigla kong naramdaman na parang iba ang hangin. Mainit, mabigat, parang kahit wala kang ginagawa, hinihigop na yung hininga mo. Tumingala ako sa signage ng disco, yung malaking ilaw na ozone. At saglit, nakita kong parang nangingitim yung letter O. Nakikikislap na parang aandap-andap. Inignore ko lang. Sabi ko sa sarili ko, baka electrical problem. Pero habang naglalakad ako paalis, napansin ko yung mga taong pumapasok. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero sa gilid ng paningin ko, parang may mga ibang nakapila. Hindi tao. Mga aninong walang muka. Nakapila kasama ng mga kabataan. Tapos habang pumapasok sila, parang unti-unti silang nagiging usok at sumasama sa loob. Napahinto ako. Emil, pagod ka lang. Nag-i-imagine ka lang. Bulong ko sa sarili ko. Bumili ako ng yosi sa may kanto. At habang nagsisindi ako, napalingon ulit ako sa disco. Doon na ako kinilabutan. May nakita akong babae sa loob. Nakadikit sa salamin ng bintana. Maputla siya, basa ang buhok at nakatingin lang sa akin. Hindi siya mukhang party goer. Hindi siya gumagalaw. Pero ang mga mata niya, diretso sa akin. Tapos may biglang sumunod na imahe. Apoy, usok at mga taong nagsisigawan. Saglit lang pero malinaw. Para akong kinuryente. Nabitawan ko yung lighter ko. Umakbang ako pa atras. Yung kaba ko, hindi na normal. Para bang may bumubulong sa akin. Umalis ka na. Hindi ka dapat nandyan. Naglakad ako palayo. Pero habang papalayo ako,
Hindi ko maiwasang lumingon-lingon. At bawat paglingon ko, mas dumadami yung mga aninong nakatayo sa paligid ng gusali. Yung iba, nasa bubong, nakasilip. Yung iba, nakadikit sa pader, parang usok na kumakapit. Sa bawat hakbang, lumalakas yung boses sa tenga ko. Mga sigaw. Hindi pa nangyayari pero parang naririnig ko na. Mga iyak ng babae, sigaw ng lalaki, mga boses na humihingi ng tulong. Pagdating ko sa terminal para sumakay ng jeep papunta sa trabaho, parang wala akong gana. Nanginginig yung kamay ko. Ang dami kong iniisip. Baka may masamang mangyari. Baka ako lang yung nag-overthink pero sa dami ng pangitain, alam kong may mali. At bago ako sumakay ng jeep, lumingon ako ulit sa direksyon ng Ozone. Doon ko nakita sa may signage, nakatayo ulit yung babae. Pero ngayon, nakangiti na siya. Isang ngiti na parang alam niya ang mangyayari. At sa likod niya, sa mismong bintana, may apoy na maliwanag, naglalagablab. Pero pagkurap ko, wala na. Disco light na lang. Masaya pa rin ang loob, parang walang nangyayari. Umalis ako. Pero dala-dala ko yung kaba na yun buong gabi. At kinabukasan, habang papauwi ako galing sa ship ko, doon ko nalaman ang balita. Nasunog ang Ozone Disco. 162 ang patay. At doon ko na-realize lahat ng nakita ko. Totoo. Mga babala, mga pangitain, pero wala akong nagawa. Hindi ko inakalang babalik pa ako sa lugar na yun. Pero minsan, kahit ayaw mo, parang hinihila ka ng tadhana. At doon ko tuluyang napatunayan na hindi ako nababaliw. May mga bagay na naiwan sa Ozone. Pagkalipas ng 2 araw mula nang masunog ang Ozone Disco, hindi ako mapalagay. Hindi ako makatulog. Kada pikit ng mata ko, bumabalik yung babae sa bintana, yung mga aninong nakapila, at yung apoy na parang ipinapakita sa akin bago pa man mangyari ang lahat. Kaya isang hapon, naglakas loob akong bumalik sa lugar. Pagdating ko doon, halos hindi ko makilala. Nasunog lahat, itim ang pader, basag ang salamin at may amoy pa ring parang pinaghalong plastik at laman na nasunog. May mga tao pa sa paligid, mga pulis, mga kamag-anak na naghahanap ng missing na mahal sa buhay. Yung iba, hawak ang mga larawan ng anak nila. Pinatanong sa kung sino mang dumaraan kung nakita ba ang mga anak nilang buhay pa. Pinilit kong lumapit sa harap ng disco. Wala yung malakas na tugtog, wala rin yung disco light. Ang natira, isang tahimik na gusali na puno ng abo at multo ng alaala. At doon, nagsimula ang hindi ko makakalimutan. Habang nakatayo ako, bigla akong narinig yung tunog. Mahina lang, pero sobrang linaw, parang bass ng music. Napalingon ako, pero wala namang speaker o anong tugtog. Pero sa loob ko, ramdam ko, may sayawan pa rin doon. Pagdilat ko ulit, saglit kong nakita ang loob ng disco na para bang bumalik sa dati. Puno ng tao, nagsasayawan, nagtatawanan. Pero ang kakaiba, lahat sila nakaputi. Mga damit na parang sinunog, daddad ng abo. At sa gitna ng dance floor, nakita ko siya ulit. Yung babae na una kong nakita sa bintana. Nakasuot siya ng puting damit, nakalaylay ang buhok na basa. Tumingin siya diretso sa akin at ngumiti na naman. Pero ngayon, malinaw ang narinig kong sinabi niya. Nakikita mo kami, pero wala kang magagawa. Naglakad siya papalapit, pero hindi sa akin. Parang sa mismong hangin. At habang ginagawa niya yun, unti-unti ring naglalaho ang lahat ng imahe at bumalik ang tunay na itsura ng lugar. Itim, abo at bangungot. Nanlamig ang buong katawan ko. Napaatras ako pero
Parang may mga kamay na humahawak sa paa ko. Nang tumingin ako, wala naman. Pero ramdam ko parang may humihila. Mga boses ang sumunod. Bakit hindi mo kami sinabihan? Bakit hindi mo kami nailigtas? Halos mabingi ako. Gusto ko nang sumigaw. Gusto kong tumakbo pero hindi gumagalaw yung mga paa ko. Hanggang sa biglang may dumaan na isang babae. Hindi multo kundi isang totoong ina. Hawak niya ang litrato ng anak niya. Umiiyak. Tulungan mo kong hanapin siya. Sabi niya sa akin. Nanginginig ang boses. At doon ako natauhan. Hindi ako isa sa kanila. Buhay pa ako. Hindi ko pwedeng hayaang lamunin ako ng lugar na yun. Pilit kong pinakawalan ng sarili ko. At parang milagro, gumalaw yung mga paa ko. Tumakbo ko palayo. Hindi na ako lumingon. Hanggang makarating ako sa malayo, saka lang ako nakahinga ng maayos. Simula noon, hindi na ako muling bumalik. Pero sa bawat pagdaan ko sa lugar, kahit wala ng disco, kahit giniba na, ramdam ko pa rin yung bigat, yung init, yung boses ng mga kaluluwang naiwan. At tuwing pumipikit ako, nakikita ko ulit yung babae. Yung ngiti niya, hindi nawala. Parang nakabaon na sa isipan ko habang buhay. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinakitaan ng mga pangitain. Hindi ko rin alam kung may nagawa ba akong mali. Ang alam ko lang, nakaligtas ako. Pero dala ko ang bigat ng mga boses na hanggang ngayon ayaw akong lubayan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.